Oh, tuloy-tuloy pa rin po. Malawak pala itong pinag-uusapan natin. Parang hindi pwede na yung isang upuan lang. Oo. Masyadong mahal. Grabe. Teka, during the break po may pinag-usapan kami at gusto kong medyo i-magnify natin itong pinag-uusapan natin. Na-touch po namin yung subject ng economic abuse. Okay? Kunwari si Vien, nakapag-asawa siya. Diba? Kanya nakapag-asawa siya. Yung lalaki ayaw siyang pagtrabahuhin. Siguro may mga rason. Gusto ko sa anak ko lang ikaw mag-concentrate. Dahil babae ka, dapat sa bahay ka lang. Dahil babae ka, dahil nasanay ako na ang nanay ko nasa bahay lang. Dapat ikaw, nasa bahay ka rin lang. Dahil naniniwala ako, ang babae ngayon ay nasa bahay lang. So, sino ang magsasampa ng economic abuse? Yung babae. Si Vien. Yung economic abuse, under RA 9262, ma-violate lang yan pag ayaw ni lalaki mag-work si babae on her legitimate profession to the extent na gusto ni lalaki na mag-dependent si babae sa kanya. Kung sabihin ng lalaki, kaya ko naman siyang buhayin Ba't kailangan man niya magtrabaho? Baka naman na mayroong crush yan doon sa trabaho niya, kaya gusto niya nagbabalik doon sa trabaho niya. Si lalaki, pwede lang na i-prevent niya si babae na mag-work only on moral grounds. Moral that is very serious enough to affect the marital obligation of marriage. Yun lang ang grounds na pwede si lalaki na i-prevent si babae na mag-work. Kasi pag napatunayan niya yun. It is the right of every woman to work. Yes, of course. That's guaranteed under our Philippine Constitution and guaranteed under RA 9262. Otherwise, yung lalaki maging liable ng economic abuse. Okay? And mas mabigat ang penalty ng economic abuse compared to psychological abuse. Mahal na naman yan. Magkano? Attorney, magkano? Yung penalty under the law is 6 months, 1 day to 6 years. Ang kulong? Ang kulong. Naku, Plus may fine pa na 100,000 to 300,000 pesos. Pero teka muna, attorney, kung sakasakali nagsasama yung mag-asawa, di ba? Kunyari, naghiwalay sila. Para makaganti ako sa mohong na to, i-demanda ko ng economic abuse. Ay, totoo naman, talagang pinigilan niya ako ng trabaho. Pwede. Pwede yun? Pwede. Naku, Pwede yan. dami nanonood dyan. Pwede po yan. Dami nanonood dyan, lagot. Kasi ang grounds ng lalaki to prevent the women to work only on serious moral grounds. Kung sabihin ng lalaki, pumayag ka nun ano natin yun? Kasunduan natin yun. Pag pumayag, walang problema. Okay. Pag pumayag si babae, please take note, pag sabing pumayag, kailangan voluntary. Hindi na force. Anong prueba nun? Of course, based lang yan sa testimony, of course. But in testimony, please take note, in case of doubt, the law of women's right will always presume always in favor of the women. Parating ligtas. Yun. Ang bihira naman, Under that, yung batas na ito, nag-start to noong 2004. Ayun. So yung mga hiwalay sa asawa dyan at pinigilan kayo ng asawa ninyo, pwede kayo dito sa economic abuse. Another economic abuse is also failure to give support. Assuming na may asawa kayo, naghiwalay kayo, tapos hindi nagbigay ng support si lalaki sa babae, and also to their children, pwedeng i-demanda ng RA 9262 for failure to give support. Attorney, pag naghiwalay yung lalaki sa babae, hindi ba't ang susupport ng lalaki, yung mga anak lang, hindi yung asawa? When say hiwalay, kailangan may annulment na. Pag wala pang annulment, yung grounds nila for the support, nandyan pa rin. Ay, ganun ba? Nandyan pa rin yan. Nandyan pa rin kasi nga, they're still married under our law. Hindi pa sila hiwalay. Okay. Walang karapatan. Hiwalay, Please take note, under our marriage law, walang karapatan si Mr. and si Mrs. maghiwalay based on their agreement. Bawal yan. Bawal ang agreement si Mr. and Mrs. maghiwalay based on their agreement. Every hiwalay kailangan based on a judicial declaration by the court. So it means, before the judicial declaration by the court, they are married under the eye of the Philippine law. Because they are married, either spouse has the obligation to support each other under the obligation of the marital law, the family code of the Philippines. So habang ongoing yung kaso, Yes, sagot po. pa rin ng lalaki Yes, po. yung ano? Yes po, kailangan, kasi nga, they're still married. They're still married.
Yan. And if legally separated na sila? Pag hindi legally pa rin. separated na, of course, wala na support. Wala na. Wala Kasi, na. Pero Sa kids na lang, parang- ang ano dito yung proseso, i-enjoy yun yung babae, nag-i-enjoy yung babae doon dahil sagot pa nga nung lalaki. Lahat. Teka muna, attorney, meron pala akong isang tanong dyan regarding dyan sa support na yan. Ang pagbibigay ba ng gatas at saka damit at saka notebook is a form of support para doon sa mga Yes. bata? It's a form of support. When I say support kasi, hindi lang kailangan Pera. pagkain, education, Yes. it's only part of support. Pag hindi ka yung lalaki hindi nagbigay ng support, pwedeng idemanda ni babae si lalaki. Tapos, if the girl file a protection order, pwede yung court mag-issue ng order requiring the lalaki and the employer o yung boss ng lalaki na portion of the salary ng lalaki Ay! hindi ibigay ni lalaki kung hindi ibigay sa Payroll? asawa. Okay? Diretso sa payroll. Yes. Tapos, pag ayaw ni lalaki, o ayaw ni amo na ibigay sa babae, Naku, another kaso yan. pwedeng idemanda yung Naku, amo yan. Okay. ng indirect contempt of court. Kulong yan, 6 months imprisonment. Naku. Ganun Dadamay pa yung amo. Yan. Nadamay na. Pakailam ko dyan. Paano kung paano kung walang trabaho yung lalaki or maliit lang talaga? Saka, anong ni-require ng batas doon sa sweldo? Ilang portion? Ilan yung percentage, attorney? There is no requirement kung Yan, anong- yan. walang formula. Wala. Kasi ang support kasi, it's relative din eh. Depende kung magkano ang needs ng mga bata, Aha. Okay. then magkano ang income ni tatay and income ni nanay. So wala siyang formula. Wala siyang Walang formula. Assuming mas mayaman si lalaki sa babae, pwedeng 80% of the support ng mga bata, si lalaki 20% sa babae. Pwedeng ganun. But if everything equal, 50-50 dapat. 50-50. Ah. Lalo na pag may work din yung babae. Yes, 50-50. Not Depende because sa estado. hindi yung obligation Kung of may the support. kalokohan yung babae, magre-resign ako. yung Pensionado ka na. yung support kasi hindi lang obligation yan ni tatay. 50-50. Magulang kasi yan. Magulang yan. For the kids. Kasi akala ng nanay, yung tatay hindi nagbigay ng support, hindi ganoon. Kasi nga ang pagbibigay ng support, joint yan. Yes. Joint. It is the joint obligation between husband and wife. So, paano yun? I-require yung husgado, kailangan malaman ng husgado kung magkano ang sweldo ng lalaki? Yes, kailangan yan. Pag nalaman niya yon, ang court na magde-decide kung magkano ang Yes. ibibigay sa pamilya. Yes po, yes. Court din ang magde-decide kung magkano lang ang matitira sa'yo. Yes. Yun yan. Kasi nga, in case of doubt, the law is always construed in favor of every woman. Yun yan. That falls Ganun under pala that. yun. Tapos, pwede kang, kung ayaw ng asawa mo, pwede kang dumiretso doon sa boss ng asawa mo. Pagka humindi yun, at medyo pumalag, The indirect contempt of court, si boss. ayun. That's 6 months. 6 months imprisonment yan. Nako, paano yan? Pagka nagalit yung boss, sisantihin yung lalaki, di wala nang Oh, wala na. Pag walang trabaho, hindi ba sagutin ng estado yun? Total kayo gumawa ng bakas. Hindi ba sagutin ng... Kayo na lang. Di ba? Sa Canada, ganun eh, di ba? Pag wala yung Tinutulungan lalaki, nila. hindi kaya ng lalaki. Yes. Yung mismong government ng Canada ang nagpapaaral doon sa mga bata. May program po tayo about sa support ng government, but it's not as the same with Canada. I think one of the program ng DSWD, yung sa mga Single local parent. government office natin, may Pantawid ganyan. pasada. Yes, mga Pantawid, ganyan. pamilya program. Okay, sige. Ito, may napag-usapan kayo, Papa Dance, Eh, emotional. Yung emotional. Emotional Sige, balik muna abuse. natin Yes, sa pa. emotional Okay. abuse. Ano yung, Pag ano yung babae, definition ng... pag yung babae sinasaktan mo, emotionally, psychologically, na-violate niyo yung batas under RA 9262. Yung babae, hindi kailangan isang asawa mo. Kahit girlfriend mo lang, ex-girlfriend mo, sinaktan mo, pwedeng maging liable under RA 9262. Ay, saglit, Okay. saglit. Okay. Teka muna. Paano yun? Pagka niloko mo yung babae? Yes. Pag niloko yung babae, violation na ng RA 9262. Hoy! Mga Ha? kababaihan, ha? Yes, very- Pagka very niloko clear. kayo ng mga boyfriend ninyo. Yes, oo. And Tandaan nyo, emotional Emotional abuse. Emotional and psychological abuse. Dalawa pa. Okay, dalawa yan. Kasi Kahit emotional... na boyfriend mo pa. Yes. Kasi ang victim ng RA 9262, hindi kailangan asawa. Girlfriend, in dating relationship, in sexual relationship, ex-girlfriend, or
ex-kadate or whatever. Dapat pala maipaliwanag Ha? ko sa anak ko yan. Yan. That's, Delikado. that's already a crime. And ang penalty dyan under the law Oh. is 1 month, 1 day to 6 months. Ang penalty, yes, prison mayor. So it Okay. means may penalty din, no, prison correctional, may penalty pag if pinaiyak mo yung babae. Ay, nako! Kasi nga, culture yan ng Pilipinas. Oo. Na yung babae daw, minamahal. Hindi sinasaktan. Ay. Tama ba yan? So, kunwari, pag pinagselos niya, unintentionally or intentionally, yung babae, at nalaman ng babae, tapos meron pa siyang prueba. Yes, May prueba pa siya. May pictures, May picture. video. May Yeah. video. Kompleto. Oh, May yes. drawing pa. May drawing pa. Pwedeng maging liable yan. Ilagay niya sa husgado yun o sa court. Basta kailangan may proof na yung babae nasaktan. Emotionally, psychologically. Paano yung emotionally, Of attorney? course, Paano may patutunayan mga witness. Of course, when you say psychological abuse, we will call a expert witness, the psychologist. Yung mga barkada, gatong din. Pwede yan. Pwedeng maging witness sila. Witness, gatong yun, attorney. in Gatong support. yun. Of course, cross-examine naman yan eh. Malalaman naman natin kung naloko Kasi yun sinungaling. eh. Oo. Makukulong din sila. Makukulong din sila eh. Kasi under oath sila eh. Same also na... Kung sabihin lang, umiyak sa akin yan, ay talagang nasaktan yung babae yan. Ay grabe, hindi nga nakatulog. Magaling Pumangit nga eh. Yung psychological abuse, pwedeng i-prove yan based on the testimony of an expert witness, the psychologist. So Psychologist. the psychologist will testify before the court proving that yung psychological being ng isang tao, yung isang babae, naepektuhan because of the abuses committed by the man. Pinaiyak niya, pinaasa niya, Ay? hindi pala. Akala ni Hindi pala babae na nanligaw, hindi pala nangligaw. Paano yung Naiyak. mga pinangakuan ng pinangakuan ng mga kasal? Yes, gano'n. That's already a Yung mga violation. ganun, pwede na yun. Pwede na yan. Attorney. That's already a psychological abuse. Ganun. Yun ang bagong batas natin. Bagong batas natin yan. So, kasi nga, Advantage. kailangan natin, So, wag advantage. mga ako. Wag na... yung culture kasi ng Pilipinas, we should protect every woman. Kasi nga, bago yung batas na yan, of course, dami ng mga abuses against women. So, to balance naman, yung society natin, Kailan naging effective yung batas? 2004. 2004, attorney. Pero kung sinaktan yung babae, 2003. Wala. Hindi Doesn't pwede. apply. Kasi nga, yung batas kasi, hindi retroactive in nature. Prospective yan eh. So, it means yung mga any acts done before the effectivity of the law is not applicable. Ibig mo sabihin, pag yung lalaki, tapos pinangakuan ka ng kasal, at nagpakasal sa iba, nasaktan ka, pumunta ka sa psychologist, meron kang mga Evidences. requisitos, meron kang meron kang Magdemanda ka. prueba, magdedemanda ka. Demanda ka under RA 9262 and it is a criminal case. A criminal case Criminal yan. case yan. It's not a civil case. Yung protection order, TPO, PPO, yung protection order, is civil in nature. But under RA 9262, yung mga violation is already a crime. That's criminal case. Sasabihin ng lalaki, inamin ko sa kanya eh. Oo. Paano pakialam ko hindi ko naalala kung Oo. ako nasaktan siya. Nasaktan siya. Inamin ko sa kanya na hindi ko na siya mahal. Kung nasaktan si babae. Tumabae. Oo. Lumaki yung tiyan. Lumaki yung... Nagkaroon ng mga salbabida. Please take note, under RA 9262 is a public crime, it's a criminal in nature. So pag nagdemanda si babae No. doon sa public prosecutor's office, No. then if yung prosecutor's office nakita na may basihan yung demanda, Oh. i-file sa court, yung court mag-issue ng warrant of arrest. Nako! Okay. Yes, of course it's bailable. Bailable pa yan, but mag-issue ng warrant of arrest. Maski na, gagastos pa rin yung lalaki. Oh yes. Pwede makulong. Ganun. Pwede makulong. So pag na-file mo na yun sa korte, tapos yung maglalabas siya ng order, tapos isa-serve ng police, Yes. yung warrant of arrest. Pakukulong yung lalaki. Of Ay. course, it's bailable. Pwede i-bail. But of course, may record ka na. No, may record ka na. Hindi ka na pwede maghumingi ng NBI clearance. Correct. Kasi nakalagay doon na may kaso ka. May kaso. Ang kasalanan mo lang naman nagsabi ka ng totoo. Sabi mo, hindi Yes. hindi na kita mahal. Yes. Pumangit ka eh. Pumangit ka, lumaki ang katawan mo. Nasaktan ngayon yung babae. Psychological abuse na yan. Siguro po ang point dun is nangako ka kasi. Yes. No, ito naman masyado. Gatong ka rin. Kailangan, pero not because na umiyak yung babae,
may crime na. Kailangan na i-prove natin na yung pag-iyak ng babae because of the abuses done by the men. Not because kasi may ibang babae, iyakin lang. Saktan ka, iyakin, hindi ganon. Kailangan yung pag-iyak ng babae, yung nasaktan yung babae because of the abuses. Abuses done by the man. So, ano yung mga abuses na yan? Of course, daming mga abuse ginagawa ng mga lalaki. Okay? So, not because na yung babae umiiyak lang, nasaktan daw. Hindi ganoon. Kailangan may basihan. May basihan. May basihan. Paano kung kung crush mo yung lalaki, hindi ka pinapansin. Ay, nasasaktan ka pa, hindi ka pinapansin eh. Lalo na sa mga Kailangan pwede nga. ba yun? Hindi ganoon. Hindi pwede. Kasi Hindi pwede kailangan ganon. abuse. Hindi pwede yung ganon, ha? Ha? Hindi pwede. Kailangan may abuse. Kailangan may abuse. Paano kung hindi na siya nakakatulog, attorney, dahil crush nga niya eh? Problema ng babae yan. Hindi yan criminal case. Kailangan, mali yung dinig nyo, ha? kailangan yung psychological abuses or emotional abuses in violation of the women's right must be in relation to the abuses done by the man. Kung ang effect niya is emotional stress dahil doon psychological effect, pwede ba yun, attorney? O pwede nga yan, pero kailangan yung cause na mga effect, na cause na mga yung mga iyak niya, yung mga development ng babae because of the abuses ng lalaki. Kailangan may relationship. Kasi kung walang relationship ng mga abuses ng lalaki, umiyak lang siya kasi may problema sa pag-iisip, walang kasalanan ng lalaki. Yun lang ang kalaban mo, laban ng mga lalaki yun. Ako, umiiyak nga kasi may tama yun. May aning-aning ng konti. May aning-aning ng konti yan eh. Kaya ganyan yan, nag-iiyak ng walang dahilan yan. Ganun na. Yun nga yun, yung magandang kaso, yung pinangakuan ng kasal. Tapos hindi natuloy. May abuse na yan. May abuse na May yun. abuse na yan. Anong effect nun na attorney na pwedeng i-ano sa kaso? Pwedeng i-demanda Sa mo sa fiscal's Yes. office muna. Opo. Sa fiscal's office after sa muna. fiscal's office, pag nakita ng fiscal's office na may basihan ang demanda, i-file yung Iaakit na. information sa court, yung court mag-issue ng warrant of arrest. Yung sa fiscal, so pwede pa siyang pag-usapan. Pwede pa pag-usapan. Doon sa fiscal's office. Yes. Actually, yung fiscal's office is not a mediation office. Ang obligation ng fiscal is only to determine whether or not may probable cause or may basihan ang demanda. Pero pwede pa rin pag-usapan. Pwede pag-usapan. Kaya pala fiscal ang tawag dyan. Fiscal. Kaya pala tawag yung fiscal. But actually, under the law, yung fiscal is not a mediation office. Hindi dapat. Hindi siya mediation. Ang purpose ng fiscal is only to determine whether or not may probable cause or may basihan Para ng demanda. iaakit niya doon sa Naiakyat husgado. sa husgado. Hindi siya mediation, pero sometimes, ganun. yung fiscal maging Nagiging, fiscal. Everything can be fixed dito sa fiscal office. Mapapag-usapan ko Yes. sa fiscal. Okay, next na tanong ko. Hindi, susundutin ko na. Sige, go. Nagpakasal. Ay happily married eh. Kakasal lang eh. Yes. Ha? Pupunta ng Amerika para mag-honeymoon. Honeymoon. Pwede ba siyang, sa pamamagitan ng kaso na yan lumabas yung whole departure order na tinatawag? Yung whole departure order, iba yung whole departure order under the ordinary criminal law and whole departure order under RA 9262. Kasi yung whole departure order under RA 9262, it only means that pag may kaso na under RA 9262, either TPO or criminal case, kailangan lang, if umalis si babae sa ibang bansa o si lalaki, kailangan ng consent ng court. Yun lang. Pero makakaalis pa rin sila. Kung may consent ng Kung court. may consent. Kung may consent. Consent ng court. Hindi Bakit siya, bibigyan ng consent ng court? kasi nga baka umalis. Baka hindi na magpakita. Bumalik. O, hindi na bumalik. Pero decision pa rin ng korte na kung paalisin sila o hindi. Yes, po. Kung feeling ng korte na hindi na babalik, Hindi pwede. Okay. so kailangan ka pa rin magpakita ng ebidensya. Kailangan na nga, babalik ka. yung whole departure order na inisyu ng court, it only means that every travel ng either party, either the women or the man, kailangan ng consent ng court. Yes. Consent ng court ng kailangan. Pero hindi, pwede ka pa rin makagawa ng ano dyan. Nakalokohan, Pwede ka pa rin hindi ka makagawa, pwede ka babalik. makagulo. Oo. Oh, Diba? yes, yes. Tama. Pwede gusto mong guluhin sila, pwede pala yan. Oh, Sa pwede. bagong batas na yan. Oh, yes, attorney. yes. Pwede nga. Dapat hindi ka nanonood. Wala na po tayong oras. Ang dami nating hindi hindi natin Hindi nadaanan ng mga- nadaanan. Attorney, kailangan balikan mo to.
Sana maging regular na ako dito. Ako, kagaya, attorney. Kakusapin kita. Maraming salamat, attorney. Saan kanila pwedeng makita at makontak? You can contact me on my Facebook page. I have www.facebook.com/MarkTolentinoLaw. Just message me any law and I'll try my best to answer all your legal inquiry. Or I have my website www.marktolentinolow.com. Or just call me sa 209-6203. That's my landline number. Yan. Okay, so magandang ano yan para doon sa mga nagtatanong, doon sa mga may mga katanungan pa kayo dyan na hindi namin na-entertain, pwede niyong Yes. idiretso kay Attorney Mark yan. Attorney Mark, thank you very much. Yes, Thank you yes, so po. much. Sana makabalik ka ulit. Dami pa natin Marami pa to pag-uusapan. eh. Okay, ano natutunan natin ngayong araw na to? Siyempre, merong karapatan ang bawat kababaihan. Yes, Yan, yes. yun talaga yun. Sinabi ko. Asas! Grabe talaga. Oo, kahit sa maliit na bagay yan yun, may karapatan tayo. Yan. Ako, sa akin, doon sa, lalo-lalo sa mga kabataan na nanonood at nakikinig ngayon, ang pag-aasawa talaga, big deal talaga yan. Hindi yung porke gusto mo, pakasalan mo na Pakasal agad, agad. ano mo na. Mangangako agad. Oo, nangangako agad. Dito lumalabas na kailangan dapat piliin natin talaga. Kung kailangan mo mag-imbestiga, mag-imbestiga ka. Yes. Medically or, criminally. Dapat imbestigahan mo kasi makakasama mo ng habang Habang buhay buhay. yan. Hindi mo Lang pwede yan i-drop eh. Oo, saka hindi yan pag ayaw mo na, mo na. Oo. Hindi, kung nakikinig kayo sa discussion namin, napaka-komplikado pag ayaw mo na yung asawa mo. Maraming Diba? pagdadaanan. Oo. Sobra. Biro mo yun, pwede ka pang gamitin pag ikaw ay lalaki. Oo. Di ba? Pwede mag-resign yung babae doon sa trabaho niya at anuhin mo siya, suportahan mo siya, tapos sabihin ng husgado sa iyo yun. Tama. Ay, talaga. So, Maraming kailangan ipagdasal natin yung mapapangasawa ninyo. Kasi wag lang kayong pumili. Si Lord ang pipili para sa inyo. I think it will be perfect for you. Yes. Yan. tama. Di ba? Perfect match. Perfect Kasi match. perfect choice. Di ba? Maraming salamat po. Sana po nag-enjoy kayo sa isa na namang balitaktakan dito po sa Completos Regalos. Kami po ang inyong nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po syempre si Bien Dacles. Sa pangalan po ni Rocky Chobeta, kami po ay magbabalik bukas ulit. Dito lamang sa Completos Regalos. Bye-bye! Bye!